namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan or ating babasahin ang Pahayag chapter 1. Ang pahayag kay Juan ay isinulot noong kasalukuyan ang mga Kristiyano ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng sumulat ay palakasin ng loob at buhayin ang pag-asa ng mga sinusulatan niya at payuhan sila na mananatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitain na inilahad sa pamamagitan ng mga simbolo na nauunawaan ng mga Kristiyano ng panahong iyon. Subalit, mananatiling mahiwaga sa iba. Ayon sa Pahayag chapter 1 verse 1, ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ang layunin ng pagpahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. So, ibig sabihin mga anak ng Diyos na dito sa the book of Revelation natin mababasa ang mga bagay na magaganap sa mga darating na panahon. At sabi nga, malapit na itong magaganap. Dito ay sinasabi na ang layunin daw ng aklat na ito ay ang ipapahayag sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pagbasahin mo ito mga anak ng Diyos, nako, mababasa mo dito ang mga kahindik-hindik na mga mangyayari sa darating na panahon na sabi nga na hindi pa daw ito naranasan ng likhain ang mundo at hindi na ito muling mararanasan pa. Na sabi nga, kung hindi daw ito paikliin ng ating Diyos na buhay, walang makakaligtas. Pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga lingkod, ay kanya itong papaikliin. At ayon pa sa Pahayag chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Ang sabi, pinagpala ang bumabasa sa aklat na ito. Kaya mga anak ng Diyos, basahin po natin ang the book of Revelation or ang buong Biblia. Nang sa ganon ay masunod natin ang mga nasusulat dito. At makinig daw tayo sa mga propesiya dahil talagang ito'y magaganap. Mga anak ng Diyos, kung alam mo lang kung gaano kahirap ang mararanasan natin sa mga darating na panahon, kung alam mo lang kung ano ang ibibigay sa atin ng ating Diyos na buhay kapag hindi tayo nakinig sa kanyang mga banal na salita, kapag hindi tayo nagsisisi, nako, manangis ka na mga anak ng Diyos dahil dito, nako, maranasan mo ang tindi ng hirap, ang tindi ng kirot, ang tindi ng pait na kanyang ipadana sa atin kapag hindi tayo magsisisi. At sabi pa nga sa Pahayag chapter 1 verse 5, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Ganon tayo kamahal ng ating mahal na Panginoong Hesus na ang sarili niyang dugo ay ibinuhos upang tayo ay maligtas. Dahil walang ibang magliligtas sa atin kundi ang dugo lamang ng banal, ang dugo na walang dungis. Walang iba kundi ang dugo ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ayon sa Pahayag chapter 1 verse 7, tingnan ninyo,
Dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Kaya mga anak ng Diyos, dapat lagi tayong handa. Dapat handa na tayong humarap sa ating Diyos na Ama na nasa langit. Dahil siya ay darating na may higit na makapangyarihan. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 29 to 31, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. At mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen. Praise the Lord. Kaya mga anak ng Diyos, dapat po lagi tayong handa. Ngayon pa lamang, magsisisi na tayo. Linisin na natin ang ating puso't isipan para karapat dapat tayo sa kanyang kaharian. Dahil sobrang nakakatakot po mga anak ng Diyos ang pagdating ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Ang tindi ng kirot, ang tindi ng hirap, ang dadanasin ng mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga kalooban. At ayon pa nga sa Joel chapter 2 verse 31 to 32, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat na hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Amen. Praise the Lord. Ganun kabuti ang ating Diyos na Ama na nasa langit na kapag tayo ay magsisisi, kapag tayo ay humingi sa Kanya ng tulong, tayo ay maliligtas. Kaya mga anak ng Diyos, habang may panahon pa, habang binigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisisi, talikuran na po natin ang ating mga masasamang gawain dahil lahat ng ating ginagawa ng masama ay meron po iyang kabayaran. Lahat po mga anak ng Diyos ay may consequences. Isipin po natin kung ano ang magiging buhay natin sa mga darating na panahon kapag hindi tayo magbago, kapag patuloy tayong gumawa ng kasamaan. Kaya wag tayo nang magtataka kung bakit patuloy tayong naghihirap or dili kaya patuloy tayo naging malungkutin or patuloy na masalimuot ang ating buhay. Dahil bakit? Patuloy din tayong gumagawa ng kasamaan. Malayo sa atin ang ating Diyos na Ama na nasa langit. Hindi niya tayo ginagabayan dahil galit nga ang ating Diyos na Ama na nasa langit sa kasalanan. Ayon pa nga sa Mateo chapter 16 verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Amen. Praise the Lord. Ang sabi, gagantimpalaan ng ating Diyos na buhay ang mga tao ayon sa kanyang ginawa.
Kaya mga anak ng Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating paghihirap, ang lahat ng ating pagtitiis, ang lahat ng ating ginagawang mabuti, alang-alang sa ating pagsunod sa mga katuruan o sa mga kautusan ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Sa panganahon na iyon ay gagantipalaan niya tayo. Ito nga ang araw ng Rapture Day, na ang sabi nga ayon sa Mateo chapter 16 verse 28, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kaya may ilan sa atin na makikita na ang pagdating ng ating Diyos na Ama na nasa langit ay taglay-taglay ang kanyang kapangyarihan. At ayon pa nga sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay matubos. Kaya wag nating baliwalain ang panawagan ng ating Diyos na Ama na nasa langit na tayo ay magsisisi. Talikuran na natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Dahil ayon sa Isaiah chapter 13 verse 9 to 11, dumarating na ang araw ni Yahweh, malupit ito at nag-aalap sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin. Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito, at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan, wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Amen. Praise the Lord. So yun lamang po mga kapatid, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.